Ang nagunang tudling sa Ronda Brigada. Entrapment operation nauli sa Pinusilay. Drug suspect o PDEA agent patay. 77 anyos nga babae gipusil patay at ubangan sa iyang panimalay. 16 anyos nga dalaga gipakaon og droga o gilugo sulod sa lodging house. Balay sa barangay San Isidro Jensan, ugdaw sa sunog. Mananagat nga nakatulog sa dalan, naligsan patay. Sir Jen, mayong gabi adlang Sabado, Pebrero 3, tuig 2024. Live gikan dinhi sa Brigada News Center. Ako ang inyong kabrigada nga maghatod sa inyo og mga balita dili lamang sa Sir Jen, ingon man sa managlahing rehiyon. Ug kini ang Ronda Brigada. Suspect nga target sa buy-bust operation sa PDEA 12 human makigpinusilay sa operating team. Samtang patay usabang usa ka PDEA agent nga napusilan sa suspect. Ibrigada mo, MJ Fernandez. Dead on the spot ang target sa gikasang entrapment operation sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 12. Human itigayon ang ginukdanay og pinusilay tali sa operating team og sa suspect pasado alauna sa kadlawon sa Purok Lower Macar, Barangay Labangal, Jensan. Gila ang namatay nga suspect nga si Pablito Pulangcos Jr., 39 anyos nga residente sa mong lugar. Sumala pa nga sa diyang gihimo ang operasyon. Kalit matud pa ang natigayon ang pagbinayloanay og buto sa pusil tali sa target og sa mga operating team. Patay ang ilang target nga si Pulangcos. Samtang naigo sa bala ang usa sa mga wala gipanganlang PDEA agent og nakabsan sa kinabuhi. Dinhi sa akong Black 5 man eh. Ang sakop na ko dinhi, dili lang nato ingnon nga nalipay sila kung dili. Kana bang nawad-an na sila kahadlok, gumikan kining tahana magod. Iya magunang bitbito ng armas. Mao nang sumbong sa kuha diri sa mga reklamante diri sa akong Black 5, no? So, murag tanaw na ko sila. Murag ganiha nga nagpalit ko og puto sa akong pagmangkon, ingon na gyud sa salamat nga nawala na gyud. Wala na mi kadlok. Oh, kay di na mi makakitag magbitbit og 45.
Sa pakighinabi sa news team sa inahan sa suspect nga si Mirna Pulangkos, nasubo kini sa nadangatan sa iyang anak apan giangkon nga aduna siya kasayuran sa illegal nga transaksyon nga ginahimo ni Pablito og sumala pa nga wala siya pagkulang sa pagpahimangno sa iyang anak. Balik man siya ng trabaho agon. Ako na siya gibadlong. Pagbago doon kay wala na kana doon. Pasalam siya wala na magkuana ma. Karon na magtintal sa iya. Muna balik siya. Ako kay waman yung kay mahimo ma'am kay tigo. Na naman sila yung mga kabuot. Usa sa mga igsoon sa suspect ang igo na lamang matod pang nakadungog og buto sa pusil. Alauna sa kadlawon ni anak kung kuya na Mel abre mong portahan kay para muhayag daw diri sa gawas kay para makakita daw siya sa mga tao na muagi. Moto na may mga pidiya. Diyan ako siya na iya dagan kayo og kanang mga pidiya siya na. Kabalo na ko kabantay na ko ana nagmurag balusanay na sila ba naigo po to ang katong pidiya guro to ang naigo. Naan nila ni chat sa ko na akong kuya daw patay na daw. Dugang pa ni Purok Chairman Cabaron nga ang nasampit nga suspect ang dugay na nilang problema sa ilang purok mahitungod sa mga insidente sa pagpanghasi nga gikalambigita ni ini. So usan ako ani nakapalayas ani. Gipalayas na ko din sa akong lugar. Unya tinuod man nilaya siya almost 2 years ni balik diri. Pagbalik diri adunay mga sumbong sa kuang mga report nga mao ni yang trabaho kabaligag sabok adunay pusil manutok ug pila ka tawo yang gitutukan aduna poy babae diri nga iyang gisadbahan so daghang report. Dugay na matud pang gimonitor ang nasampit nga suspect ug nahimo ng subject unta sa mga ipahigayong search warrant apan giambakan na gilayon sa PDEA ang suspect ug nausab kini sa ilang watch list. Sa kasamtangan, wala pay opisyal nga pahayag gipagawas ang PDEA kalabot sa nasampit nga operasyon ug kasamtangang nasubo sa nadangatan sa usa sa ilang mga kaubanan. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Gensan. Brigada News. Mukabat sa kapin 1.3 million pesos kantidad sa iligal nga droga ang nakumpiska sa kapulisan sa probinsya sa South Cotabato. Base sa talaan, gikan sa bulan Enero hangtod 31 tuig 2024, ang maong kantidad ang nakumpiska gikan sa 15 ka mga anti-illegal drug operation gikan sa managlahing istasyon sa kapulisan sa mga nagkadaiyang munisipalidad sa South Cotabato. Sumala pa nga mukabat sa kapin 200 ka gramo sa droga ang nakuha sa kapulisan ug 25 ka mga drug personalities ang ilang nasikop. Wala matud pay undang ang kapulisan sa South Cotabato sa pagdakop sa mga nalambigit sa illegal nga droga, ilawom sa liderato sa ilang bag-ong provincial director nga si Police Colonel Samuel Kadungon. Nakatabang usab matud pa ang katawhan nga gahatag og impormasyon sa PNP aron masikop og maguba ang droga sa ilang lugar o aron makaangkon og hapsay og malinawon nga komunidad. Patay ang usa ka senior citizen human giposil sa riding in tandem alas 4 kagahapon sa hapon, Pebrero 2, atubangan mismo sa iyang panimalay sa barangay San Isidro, Gensan. Biktima nagikan pa sa airport. Ibrigada mo, Enemy Mugpon. Blanco ang mga silingan, lakip ang gwardya sa usa ka subdivision sa barangay San Isidro, Gensan nga adunay nahitabong pagpamusil sa ilahang lugar tungod wala matud pay nakakita sa paspas nga panghitabo. Matud sa kapulisan, nahitabo ang pagpamusil alas 4:15 sa hapon, Pebrero 2, atubangan mismo sa panimalay sa biktima nga usa ka retired nga CPA nga naila kang Rosario Guerra, 77 anyos, single. Tong ba nakita na sa maggawa siya kuan nag-hazard na siya. Wala na siya break diri gikarga na dito tong gipusil. Wa pod ko kabalo kung nagipusil dito kay tingala kani ko nag-hazard siya. Matod ni Police Captain Miguel Angelo Quidilla, Hepe San Isidro Police Station, nga igo na lang sila nakadawat og tawag alas 4:55 sa hapon gikan sa sikyo sa usa ka pribadong ospital sa Gensan og nagpahibalo nga adunay biktima sa pagpamusil nga nadala sa maong ospital. So sa karon no
try na to maunsa ang CCTV po sa mga balay dito sa subdivision. Gina-try po nato pangutana pa ang pamilya, ang background na sa itong biktima. Subay sa gihimo nga investigasyon sa kapulisan, miabot sa ilahang panimalay ang biktima gikan sa airport. Pag naog niini sa sakyanan, karit lang kining gipusil sa duha ka wala mailhing lalaki nga nagsakay sa usa ka color itom nga motorsiklo nga walay plaka. Nakaangkon matud pa og duha ka samad pinusilan ang idaran, usa sa iyahang tiyan ug usa usab sa tuo nga abaga. Sa karon, gisuta pa sa kapulisan ang motibo sa pagpamusil ug kung kinsa ang mga suspect niini. Kita di man kita mubuhi anang paghugot sa itong seguridad, no? So kini di man gid ni siya mupagawas nga dili safe ang ato ang area of responsibility, bagkus ato ang idig deeper kung unsa ang dahilan ani. So di man siguro ni siya pagpamusil lang nga walay rason. So mo na to ang tanawon ni anggulo nya unsa po nako ang publiko nga padayon mi nga mag-secure sa ato ang mga namamulupyo diri sa ato ang area of responsibility, no? Nagdumili na usab nga moatubang sa kamera ang pamilya sa biktima. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Enami Mugpon, sa Brigada News Jensen, Brigada News. Trauma ang gibati sa usa ka 16 anyos nga dalaga human kini gilugos og gipakaon og droga sa usa ka lalaki sulod sa lodging house sa barangay Lagaw, Jensen. Biktima nadala sa ospital human ma-overdose sa illegal nga droga. Ibrigada mo, Enemy Mugbon. Naglisod og istorya samtang naghigda sa ospital ang usa ka minor de edad nga babayi human kining gipakaon og illegal nga droga og gilugos sa usa ka lalaki sulod sa usa ka lodging house sa barangay Lagaw, Jensen kaniadtong Enero 27 sa kadlawon. Saysay sa ginikanan sa Batan-on, nilayas ang iyahang anak nga si alias Kai sobra usa ka semana og naabta na lamang nila kini sulod sa usa ka lodging house sa Rojas Street, Dadiangas East, asa siya gidala sa mga higala human mahitabo ang pagpanglugos sa barangay Lagaw. To pag-abot nako, tingala ko nga basa siya. Nung haplas, ko nga, ano man yung haplas ni? Di, tanaw na ko, normal man ko uli ta uli. Ngano nilayas ka uli ta? Di lagi kumuban pang ko uli ta uli. Dili ka magulit, magtawag ko ron og kwan. Iparid na ko ni dire. Puro mo mga matalon diya. Ang biktima nagutman human milayas. Nangita kini og lalaki nga mapangayuan niya og pagkaon ug ang iyahang higala nga babayi maoy nagpaila-ila sa lalaki. Gipakuyog ang biktima sakay sa usa ka motorsiklo paingon sa lodging house sa Lagaw ug didto gihimo ang pagpangabuso. Gawas unta ko iyang gilubag akong kamot kay dili ko pagasun kay pasyabuhon pa daw ko. Mao to napasubo na lang ko kay aman daw kong patyon. Kung dili ko musuyop, mao to siya. Nakasuyop na lang ko ang iban gipakaon niya sa ako. Tapos pagkaman na to sa gilagtan kaniya. Pero wala na dayon kay natakas ko pero nailabtan ko niya kadali. Nasayran nga duha matud pa ka lalaki ang nagpakuyog sa biktima padulong sa lodge, ang usa maoy lookout. Nakahigayon og sibat ang minor de edad dihang nananghid kini nga mangihi. Samtang ang gitudlo nga suspect mao si John Paul Torco alias Pongpong, lumulupyo sa Daricom, Barangay Lagaw. Nadakpan kini sa kapulisan human mapalitan sa otoridad og usa ka putos sa shabu sa drug buy bust operation sa New York Street, Dadiangas North kaniadtong Enero 29 sa kadlawon. Actually, pagkabalo na mo nga mo ng suspect, gipalihok na mo ang amo ang intelligence nga kapulisan. Doon nabalaan na mo nga nagtulak po siya o drug. So naay confidential agent nga nag-adto sa kuha nga nag-inform during that 28 sa hapon nga naay alias Pungpong gusto mo baligya og drugs. So istorya nag-meeting mi initial mga last 10 ba to sa gabi regarding ana
nga kuan. Then auto na verify na mo nga gusto gyud ni Pongpong magbaligya og droga mo tong nagkasami og bypass operation. Matod ni Police Captain Jomar Dongke, Pebrero 1, nagpagawas og release order ang korte batok sa suspect human nakita nga lack of probable cause ang gipasang at nga kaso kalabutan sa illegal nga droga. Apan porsigido ang pamilya sa biktima nga pasakaan usab og kaso nga pagpanglugos ang suspect. Gusto na ko pat yun sa kong papante. Dili, gusto na ko makulong. Gusto ko lataon tapos pati yun. Mauna kong gusto. Walay kulong-kulong. Kay kabalo ko makagawas Japon siya. Sa karon, naga-recover na ang dalaga sa nahitabo kaniya base sa resulta nga gipagawas sa ospital. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Enami Mugpon, sa Brigada News Jansan, Brigada News. Tulo ang samdan human magbangga ang duha ka motorsiklo pasado alas 8 sa gabi sa dalan sakop sa Barangay Maligo, Pulomolok, South Cotabato. Giila ang mga samdan nga silang Darwin Prior, 28 anyos, Bonifacio Tabagan, 18 anyos, nga pulos mga residente sa Barangay Landan, ug Armando Cariaga, 41 anyos nga taga Barangay Kinilis sa maong munisipalidad. Pulos ginasubay matud pa sa mga biktima ang kadalanan sa maong lugar apan nawad-an og kontrol ang usa ka motor nga gisakyan sa mga biktima hinungdan sa bangga. Gilayong gitawag ang rescue team o gihatagan og medikasyon ang mga biktima. Samtang gikustudiya usab sa TMU Pulomolok ang mga nalambigit nga motor alang sa formal nga disposisyon ug ang posibleng settlement sa duha ka kampo. Daw sa sunog ang usa ka panimalay sa NLSA Road, Barangay San Isidro, Gensan, kaganinang buntag. Tag-iya sa balay, nakuyapan tungod sa kaguol, dihang maabtan nga nagdilaab na ang ilahang Pinoy-anan. Ibrigada mo, Enemy Mugpon. Naghilak sa kaguol ang tag-iya sa usa ka panimalay sa NLSA Road, Barangay San Isidro, Gensan. Human gilamoy sa kusog nga kalayo ang ilang Pinoy-anan pasado alas 9:45 sa buntag, Pebrero 3. Sumala ni April sa ilahang sala, nagsugod ang sunog og paspas kining mikatag sa tibok balay rason nga paspasab silang nanggawas. After na ko labay basura, pag-check na ko sa nakita na ko sa sala, nag-ano na ang kabinet sa akong lola. Moto, tawag na akong papa niya. Moto, nag-ano man dahil ng taga-brigada tong sikyo o fire extinguisher. Abi na mo, okay na siya. Niya, okay na, naghawa na si sir. Niya, napaday sa sa taas sa Kesame. Moto niya, nagbalik si sir para niya, di naman dyan makaya, ma'am, ni boylong dyan siya. Naot lang nga, sa sunog magiging balay. Ngayon ilong tabang sa inyo Sa kakusog sa pag-ulbo sa kalayo, nagtinabangay ang mga bombero o residente aron maapula ang sunog. Hangtod, pagka alas 10 sa buntag, nagdeklara ang Bureau of Fire Protection kon BFP og fire out. Nakuyapan kay nakita niya yung bahay niya na na sunog na. Yun lang, gidala namin sa Suksargin. Pero habang nagapapunta pa kami sa hospital, naulian naman siya. Dili siya confine kay Moto. Gusto niya magbalik na lang sa kanilang bahay. Sa karon, gisuta pa sa BFP ang tinubdan sa sunog, lakip na ang kinatibuk ang damyos. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Enami Mugpon, sa Brigada News Jansan, Brigada News.
Ila ang lawas sa usa ka mananagat humanaligsan og sakyanan sa Highway Barrio Site, Barangay Poblacion Maasim, Sarangani Province. Giila ni Police Major Herman Luna, hepe sa Maasim Municipal Police Station, ang namatay nga si Alvin Mijares, 23 anyos, nga nagpuyo sa maong lugar. Migula sa investigasyon nga anaa sa impluwensya sa ilimnong makahubog si Mijares ug didto na kini nakatulog tunga sa dalan. Gisuta pa usab karon sa kapulisan kung kinsa ang tag-iya sa sakyanan nga nakaligis patay kang Mijares. Dugang ni Luna, nangita sila og kopya sa CCTV camera nga posibleng nakuhaan ang maong panghitabo. Apan base sa mga nakakita, butsyag ni Luna, 4-wheelers nga sakyanan ang nakaligis patay kang Mijares. Ang maong sakyanan ang padulong sa Gensan dihang nahitabo ang insidente. Gisugda na sa kapulisan sa Gensan ang pagpatrolya sa nagkadayang bahin sa syudad gamit ang bisikleta, partikular na sa mga lugar asa sagad nahitabo ang krimen. Tumong matud pa niini nga mabatukan ang pagkatap sa krimen sa syudad. Ibrigada mo Richelle Gubalani. Walay polusyon, maayo pa sa panglawas, apan gawas ni ini. Usa sa tumong sa General Santos City Police Office kun GSCPO ang batukan ang krimen sa syudad hinungdan sa pagpakusog sa bike patrol. Yes ma'am, ato yun ang ikuan ma'am, ato yun ang ikuan atong gibalik kanunay ini part and parcel man na sa atong patrolling mag bicycle patrol, so para pod ma-energize umayo atong PNP ma'am kay mo man ay requirements sa kapulis, physically and mentally healthy and fit for the service. Dugang ni Police Colonel Nicomedes Olaybar Jr., Direktor sa GSCPO, tumong sa programa ang palapdan pa ang police visibility ug mapugngan ang unsamang krimen sa syudad. Random patrol ang ginahimo sa kapulisan, labi na sa buntag gamit sa kapulisan ang bisikleta sa Gensan. Halos tanan sa napulo ka presinto ang dunay gi-designate nga mga bike patrol, labi na sa mga most populated barangay. Yes ma'am, kani atong dago nga barangay dinhi kani atong duha ka downtown nga barangay at upat ka barangay nga dinhi gid sa city, kaning east west, kaning heights o kaning usa Lagaw anak usa Kalumpang o Patima, daghan kay mga populated kayo nga area. So diyan tutok karon. Diyan tutok kanito Labangal ana. Usa-usab kini sa paagi sa kapulisan nga mas mapaduol pa sila sa komunidad, dugang ni Olaybar. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richelle Gubalani sa Brigada News Gensan. Brigada News. Giduso karon sa usa ka senador ang pagpatuman sa libreng tambal alang ngadto sa mga naglisod nga pasyente sa mga pampublikong ospital sa nasod. Ang local government unit sa matag lugar mo'y natahasan nga mugahin niini gikan sa ilang national tax allotments. Ibrigada mo Russell Jean Mantile. Ilawom sa Senate Bill number 1029, giduso ni Senator Jinggoy Estrada nga ang local government unit gikinahanglan mugahin og bahin sa ilang national tax allotment aron pondohan ang pag-apud-apud sa mga libreng tambal sa mga pampublikong ospital, klinika ug uban pang establishmento alang sa mga naglisod nga pasyente sa ilang mga komunidad. Si Rodolfo Tamayo uyon sa maong sugyot. Lalong mabuti kung para yung mga tao hindi maka-afford magbili ng mga gamot, mayroong libre. Yan ang dapat ipatupad. Sigon ni Senator Estrada, tumong sa maong sugyo tungod sagad sa mga pampublikong ospital, healthcare center o klinik, konsultasyon o hospitalization lamang ang libre. Apan ang ilang pagpakonsulta sa mga doktor o pagpatambal, walay pulos tungod sa kakulangon pod sa ilang pampalit sa mga tambal nga gireseta kanila. Dugang paniini, migula sa mga gihimong pagtuon, 5 ngadto sa 30% nga mas mahal ang presyo sa mga tambal dinhi sa nasod kun itandi sa ubang kanasuran sa Asia. Busa dili sayon alang sa mga kabus nga pasyente ang pagpalit sa gikinahanglang mga tambal. O gali man maaprubahan dakong benepisyo kini ngadto sa mga nanginahanglan. Okay lang yan kung libreng gamot yan. Mas mahal. Mahal ang gamot talaga.
lalo na wala kang PhilHealth, bahal. Karamihan ngayon may mga sakit eh. Walang ikakabili, hindi maka-afford magbili ng mga gamot. Kaya ang libre, yun ang pag-asa ng tao. Hinuon diri sa General Santos City, siguni Administrator Attorney Franklin Gacal, aduna man matud pay mga programa ang local government unit aron nga matubag ang mga panginahanglanong medikal sa labing mga nagkalisod. Amping dahil sana amping. Naman tayo amping. Kumbaga ito mga na medisina. Medisina naman na. Hospital gani na. Amping pandira medisina. Lahat tayo programa nga. Lahat tayo programa mga medisina. Lahat tayo amping. Lahat tayo hiyapi. Lahat tayo para sa Dr. Hospital. So, lahat tayo nga. So, kung natin kung nasa rin mandungan yung tabang, mas maayo. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile. Sa Brigada News Jensen, Brigada News. Porsigido ang mga konsehal sa Jensen nga mapatuman na ang kapin 2,000 nga birthday gift incentive sa mga person with disability sa Dakbayan. Ibrigada mo, Danny Casi. Subling gihisgutan sa mga konsehal sa sangguniang padlungsod sa Jensen ang ginaatangan nga BGI sa mga PWD. Sa usa ka panagtigom gihisgutan ang mahimong implementing rules and regulation aron nga mapatuman sa hingpit ang Ordinance No. 48 Series of 2023. Sa maong ordinansa paghatagan og pinansyal nga insentibo ang PWD nga magselebrar sa iyang birthday nga nagbalor og 2,000 pesos. Nagsa-effort para imbitahon lang itong mga person responsible for the crafting of the IRR para madali itong implementation sa ilahang benefits while waiting dito sa publication dito sa ordinance nga na-approve na nato. Gumikan sa maong katikaran gikalipay sa presidente sa Federasyon sa maong hutong ang ginakonsidera ni ining kahayag sa ilang insentibo nga dugay na nilang ginahulat. Sigon ni Grace Canlas nga dili lang siya ang nalipay apan ang mga kaubanan ni ini nga mga PWD nga nagahulat sa maong insentibo. Dugang pa sa nahisgutan nga sila ang nagalaom nga dili madugay mapatuman na ang nahisgutan nga BGI. Possible mga dili maput ang second quarter masugdan na sir. Dako kay mong pasalamat sir ba. Ana nagrang kuan among birthday gift. Pasalamat din ko sir sa atong kuan author. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Danny Casi, sa Brigada News Jensen, Brigada News. Padayon nga nagahangyo ang pipila ka mga tag-iya og fish pond sa Dakbayan nga dili lang una idayon ang plano nga total closure sa pagpaagas og tubig sa kanal sa NIA sa umaabot nga Abril. Sigon ni Jocelyn Sunga nga nagpananglitan, idayon ang maong plano, mahimong daghang mga fish pond ang maapektuhan. Say panisunga nga og mahimo sa sunod tuig na lang ipatuman ang maong plano aron nga mapangandaman nilang mga nanginabuhi sa fish pond. Gipaklaro sa nahisgutan nga mas maayo gadunay 36 oras nga patubig sa matag semana aron nga dili maughan ang fish pond nga nagasalig sa tubig gikan sa NIA. Hangyo lang jud mi nga naay 36 hours. Ang hoping lang unta kung na mapagbigyan mi. Mas okay kung dili magbuhat na lang jud mig paraan. Gihisgutan na sa sangguniang panglungsod sa Jensen kung unsaon nga mapalambo pa ang sugyot balaod noon nga expanded solo parents welfare kung benepisyo alang sa mga solo parent. Ibrigada mo, Russell Jean Mantile. Ana-ana sa committee level sa sangguniang panlungsod sa Jensen ang sugyot nga Expanded Solo Parents Act kun an ordinance providing for expanded benefits to solo parents and their children. Alayon kini sa pag-localize sa Republic Act No. 11861 ug pag-amyenda sa Ordinance No. 05 Series of 2019 nga Solo Parents Welfare. Alang kang City Councilor Maria Lourdes Lulu Casabuana, dako kining tabang sa mga solo parents sa ilang adlaw-adlaw nga panginabuhian.
Maraming privilege po ang solo parents kung ano talaga yon. Maganda talaga siya. Very good ordinance po kasi ang mga solo parents will be happy this time kay maraming mga benefits na pupunta sa kanila. Sa proposed ordinance, magbigay tayo ng, we are going to give 1,000 per month starting sa solo parents, no? Yun ang proposed ordinance. Tapos, there will be other privileges, for example, medical, tapos discount po, meron din sila. Discount sa mga bibilihin nila. Tungod ni ini, pipila sa mga residente sa syudad ang naglaom nga mapasar ang maong sugyot sama ni Julian Dimigaya nga kanhing solo parents nga lisod alang kaniya ang makapangita og trabaho samtang gaamo mausab sa iyang anak misuway usab kini og duol sa ilang barangay aron nga mo-apply sa benepisyo alang sa solo parents apan wala kini nakaapil. Oo ma'am, kinahanglan dapat unta pareha tong ginakuan gud nila sa TV nga kada na ay allowance kada ko binang tabang sa solo parent ma'am. Parang ana lisod kay mangita trabaho pila lang ang sweldo, mahal kay palitonon. Lisod ma'am oy tapos sa buong barangay magud to nag-apply ko og ana unya kay daghan makaisolag mga ichiburichi, daghan kay mga arti-arti na ilisan na lang ang kapitan sa mga barangay wala gyud. Sa namin na lang ko usab. Nadako na lang among bata, wala gyud ko nakasulod ng solo parent nila. Ang single dad pod nga si Randy Tortalino, pabor ni ini aron matabangan ang mga solo parents, ilabi na ang mga kababayin-an, dungan na sab sa pagsaka na sa mga bili sa palaliton nga halos nagsakaan na sa ilang presyo. Pinaagi ni ini, mabawasan ang ilang gimbugaton. Depende man gud sa sitwasyon. Ako naman ko'y gamay nga negosyo gamay na ako'y madaganan. Ang kuan katong solo parents na niya wala pa joy kanang sakto nga trabaho. So para sa kunang dapat dito siya kuan nang ikuan sa mga solo parents. Dugang sa opisyal sa karon dagan pa sila gikinahanglan nga ikonsidera mao ang mga establishmento nga maapektuhan og galing mapasar na ang maong sugyot kay maobliga gayud sila sa paghatag og diskwento karon nga nagahatag pa pud sila og diskwento sa mga senior citizen. Kaya sabi ko sigurado mag-angal talaga sa mga businessman kasi puro na lang discount hindi pero sige lang wala man tayo we have to protect also our solo parents kay solo parents na nga sila wala talaga sila income. But nevertheless, hopefully we can enhance the ordinance. Pero dapat unta, kung ano na gid siya, i-apurbahan na para matabangan ang mga solo parent ba? Kaya lisod kayo maging solo parent pa kayo, wala yung suporta. Lisod man gud usahay kung siyempre sa gobyerno man gud. Lisod usahay pag turya lang, ikuan lang niya wala sa buhat sometimes dapat tatagan ng pagtagad kung unsa to ilahang pangako para ana sa mga solo parents nga ato siyang kanang suportahan. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Gensan, Brigada News. Welcome development alang sa progresibong grupo sa Soxargen. Ang gipagawas nga pamahayag ni Irene Khan sa United Nations Special Rapporteur on Freedom of Expression and Opinion nga paphao na ang Anti-Insurgency Task Force sa nasod. Ibrigada mo, Dani Kasi. Positibo alang sa grupo sa mga mamumuo pananglitan nga maabolis na ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Kini ang gipamahayag ni Herbert Dimos sa Sentro Soxargen, kalabot sa pagbisita sa United Nations Special Rapporteur sa nasod. Sigun ni Dimos nga dakong tabang ang pag-abolis sa NTF-ELCAC aron nga mapadayon ang demokratikong proseso sa pagpasibaw sa freedom of expression sa nagkadayang mga isyu nga ginatubang sa mga mamumuo. 6 or 7 years nga na-undermine ang rights sa mga political activists, human rights activists sa Pilipinas tungod sa ginahimo nga red tagging o terror tagging sa NTF-ELCAC. Gipamugos ni Dimos nga tungod sa nagakahitabong red tagging, daghan og mga problema nga wala nahatagan og kasulbaran tungod nga wala napagawas sa mga sektor ang mga isyu og concern sa kahadlok nga maapil sa red tagging. O mas maikini siya kung maabolis kini tungod kay nakita nato nga medyo dako pod ang funding niini nila nga gi-allocate sa ilang opisina apan kung atong tan-awon wala kini siya positive impact
diya sa mga katawhan. Ang usa sa grupo sa mga batanon ang dakong pabor nga mapaphana ang NTF-ELCAC tungod sa ginakonsiderar ni ini nga dakong babag sa ilang kagustuhan nga isinggit ang alang sa kayuhan nilang mga batanon. Sigun pa ni ini nga samtang anaa ang maong NTF-ELCAC magpabilin ang kahadlok sa panagtapok sa mga batanon tungod nga basig madudahan unya nga anaa sa 8 grupo ug maredtag. Ang pag-abolish sa NTF-ELCAC is dako na siyang opportunity no, na mapakusog pa ang sektor sa mga kabataan na i-encourage sila na pahingusgan pa og uban pang na mga kalihukan no, sa pagpalambo sa katinimbanong kabataan. In the heart of changing lives, kini si Brigada Danny Case sa Brigada News Gensan. Brigada News. Nanumpa na ang mga bagong miyembro gikan sa Sorsogon Region sa ruling Partido Federal ng Pilipinas at ubangan sa new set of officials sa partido. Ibrigada mo, Richelle Gubalani. Gipangunahan ni kanhi Catanduanes Governor Leandro Barcelos Jr. nga bag-ong na-elect isip National Party President ang mass oath-taking sa mga bag-ong miyembro sa partido gikan sa managlahing sektor sa General Santos City. Ito pong event ngayon ay isang mass oath-taking para sa Region 12. Okay. Pero meron din ng kasi nakaroon din kami ng isang mass oath-taking sa Tagum naman, that was 2 weeks ago. Pero marami rin gusto mag-oath sa Partido Federal. So sinabi namin, sige magkaroon rin tayo ng bagong mass oath-taking. Kasi yung oath-taking namin tuloy-tuloy eh. Samtang subling gibutyag ni Barcelos Jr. nga dili na si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. ang National President sa Partido Federal ng Pilipinas. Human nga nahuman na ang termino ni ini atong Setyembre 2023, hinungdan nga gi-fill-in nila ang vacuum nga liderato ug napili kining National President sa gihimong General Assembly sa Pasig City. Well, he's still the governor, but he's no longer the PFP President as of September 18, 2023 because sa totoo po, expired yan. Hindi siya na-expel, na-expire lang yung position because negligent siya at saka yung tanyo, hindi niya pinansin na dapat yan makaroon ng re-election or baka takot siya na hindi siya lalabas kaya hindi ginagawa. Hanggang ngayon alam na niya since December 14, 2023 na nakaroon ng bagong set. Sana ginawa niya, nakaroon rin siya ng election ngayon. So, kumbaga, nasa bad faith na siya. Gisulayan sa news team, ug kuha ang pamahayag ni Governor Tamayo apan wala pa natubag sa mong opisyal ang atuang tawag. Apan sa ulahing pamahayag ni Tamayo Jr., gitawag niyang illegitimate og nuisance ang gihimong General Assembly. Samtang gi-administer ni Tamayo ang pipila ka oath-taking sa mga bagong miyembro sa Partido Federal ng Pilipinas sa South Cotabato ug ubang bahin sa Mindanao. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richelle Gubalani sa Brigada News Gensan. Brigada News. Gihisgutan sa 71st regular session sa Sangguniang Panglungsod sa Gensan ang problema sa mga namuyo sa Purok 3rd IB Barangay Fatima, Calabot sa reklamong ginalabayan matud pa og bato ang balay sa lugar o ang mga balay sa lugar. Ang nahimong aksyon gitubag sa labaw sa Fatima Police Station. Ibrigada mo, Lizel Labaho. What is the recourse when a homeowner's right to enjoy the use of his property is disrupted by the acts of outlaws and those who think they are above the law? Apektado ang kalinaw sa pagpuyo sa pipila ka residente sa Purok 3rd IB Barangay Fatima, Gensan. Kinitungod sa reklamong ginabuno matud pa og bato ilahang panimalay. Asa hulga matud pa kini sa peace and order sa gikaingong barangay. Sumala pa kang Attorney Frubelcan Balyeke. This humble representation has received reports from residents that there are certain unidentified individuals throwing stones, especially on the roofs of the houses of the aforementioned area. This has caused a public disturbance and has even caused the detainment
of a mentally challenged resident who was previously accused of committing this nefarious act. Question pa ni Kagawad Elizabeth Bagonok sa hepe sa Fatima Police Station unsa ang rason nganong kini napaabot sa hisgutanan sa session sa sangguniang panlungsod. I want to know what particularly is the incident being mentioned. Yung may namabato daw na mga bata mama during night time sa mga bahay-bahay. Sa mga bahay-bahay, hindi yung mga sasakyan? Hindi po, mga bahay lang po. Sospek karon sa Fatima Police Station mao ang mga children in conflict with the law kun CICL. Hinuon padayon matud pa ang patrolya sa kapulisan ilabi na sa kagab-ihon. No names yet sir, but we continue the monitor. Then we already coordinated with the barangay chairman and the tanods. And so far we adjust our mobile patrolling and visibility during night time. Suhestyon na lang ni Kagawad Casabuena nga ang gikaingong barangay iduol sa opisina sa Barangay Fatima aron matabangan sa gikaingong reklamo. Maybe these are minors who Yes, are going around from one barangay to another. Possible, and ma'am. na-tripping lang nila ang Yes, ma'am. Possible, ma'am. barangay. Possible, no? Yes, ma'am. That is what we can expect, no? Again, may I reiterate my suggestion, please report that matter to the barangay council o barangay. Yes ma'am, I will do. Sa karon wala pa nadakpan ang kung sikin sa mga sospek sa pagpamuno og bato sa mga panimalay sa Fatima. Pasalamat usab sila tungod walay samdan sa nasampit nga problema. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labajo sa Brigada News Jansan. Brigada News. Opisyal sa Commission on Election kon COMELEC Malapatan, Sarangani Province, ang mga residente nga hangtod karon wala pa makaparehistro nga magparehistro na. Matod ni Edwin Candilla o Canyadilla, Election Officer 3 sa Malapatan, kasamtang nga naa sa 47 o 47,000 ang mga botante sa ilang lugar o ginalauman nga madungagan pa kini. Anda matod pa ang ilang buhatan sa pag-cater sa mga baguhan o mga mag-transfer alang sa himuon nga lokal o national elections sa 2025. Ang gikinahanglan lang matod pa ang bisag unsa nga government issued ID. On weekdays, including holidays and Saturdays, wala lang Sunday. Magdala lang o any government issued IDs. Then may mga list sa requirements nga gipost, daghan na siya pero at least one lang nga valid requirements ang i-present. Kato mag-transfer, dala lang mo valid IDs, dali lang kayo na, isan lang ka form ang pila pa nato karong dili para sa una nga tagtulo ka forms. Starting February 12, 8 to 5 p.m. sa office sa COMELEC. Then, bantayan po nila ang amuang schedule for satellite research sa mga barangay. Kaya mag-adto po sa mga barangay para mabadalagin nato dito. Nagkaduol na ang Valentine's Day ug uso na pod ang mga flower bouquet. Gani kung gusto ka og long-lasting nga gift sa imuhang loved ones, adunay mga bula karon nga mulungtad og 7 hangtod 10 ka tuig. Ibrigada mo, Liza Labajo. Nagaisip ba ka og unsa na pud ang pwedeng ihatag sa inyong loved ones karong gaduol na ang Valentine's Day? Recommended karon ang mga dried flowers nga gikan pa sa laing nasod. Tungod mulungtad ay kini og 7 hangtod 10 ka tuig. Murag na passion na namo siya ang flowers ba, and we really love flowers. Actually every year jud before mag Valentine's December pa lang na nami bookings ana, like mga dati pa na mga client nagapa-reserve na jud sila na nasa slot sa amoa. Pwede kining customize, nakadepende sa inyong budget. Kung ikaw nagatipid apan gusto nimo og dried flowers, adunay mini bouquet nga tig 100 pesos. Lakip dinhi ang Ecuadorian rose nga anaa sa dome, dried flowers nga naa sa box ug uban pa. I like ing we call it La Rosa. So naka-dome siya. So effective jud na maglast siya 10 years ang ingani. Ang gikaingong negosyo, gipanag-iyahan sa magpartner nga silang Algie ug Christian. Kanhing ginabaligya lang nila kini online apan karon naa na sila'y physical store. Kay tong pandemic, licensed teacher ko,
And planning unta ko mag-apply but then walay choice kay walay klase. So napilitan magigani hantod nag-boom siya tong pandemic yun. Halos adlaw-adlaw, halos di namin kapahuway kay sobra ka busy. Lauman usab nga doble ang itaas sa presyo sa fresh flowers sunod simana tungod mo kusog ang demand sa umaabot nga Valentine's Day. Sa kasamtangang presyo nga 350 pesos sa 1 dozen nga roses, laumang maabot kini sugod 500 to 1,000 pesos. Nagasaka man pud ang presyo sa kuan sa mga planter sa kanang nag-supply. Murag kalima siguro piloon sa normal nga price. Ani mga ingani ma'am, okay ra man ni siya gyapon. Depende naman gud sa pag-ayos nimo. Yung uban mo gud usually mo ingon para lang daw sa patay ko dili ma'am. Kanang pwede po ni siya all around ni siya ug asa gid nimo siya alam kumbaga asa nimo purpose na ihatag siya. Okay ra siya, dili ni siya ingon nga para sa patay. Bisan doble ang taas sa presyo sa bulak, mamalit gihapon si John G. Fabi alang sa iyahang asawa. So nang pagikantong panguyab sa iya. Tapos nagkauyab may karon nga nagminyo may magyapon. Gani ang pagpakita o gugma sa inyuhang minahal karong Valentine's Day, dili sukat sa mga mahalong butang. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labajo sa Brigada News Jansan. Brigada News. Kontra ang lider sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa sugyot nga ibulag ang Mindanao sa Pilipinas. Dako na matud pa ang kalambuan sa kasabutan alang sa ilang mga Bangsamoro. Tanaw matud pa sa Muslim rights group. Away politika lamang kini nga miresulta sa maong sugyot. Giawhag sa Bangsamoro ang publiko nga protektahan ang peace process sa MILF ug suportahan ang kasamtangang administrasyon alang sa kalinaw. Siguro usab kang Presidential Advisor on Peace, Reconciliation Secretary Carlito Galvez, ang ilang talikdan ang mga panawagan nga mag-destabilize sa nasod susama sa pagbulag sa Mindanao sa Pilipinas. Pagasugdan karong adlaw sa Davao City ang padayong pagdungog sa pagpirma sa Ginadusong People's Initiative kon PI. Asa gipanguluhan usab ni Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation Chairperson Senadora Amy Marcos, kauban silang Senador Ronald Bato de la Rosa ug Senador Christopher Bongo. Sa pagdungog, gilatag ni Davao del Norte Governor Edwin Hubahib ang mga nalikom niyang ebidensya sama sa screenshot sa group message. Asa giawhag ang tanang employees sa Tagum nga mopirma sa form sa PI. Gawas ni ini, gipakita sab ni Hubahib sa iyang presentasyon ang sample sa mga form nga gilibot sa mga barangay aron pirmahan. Dugang pa, matud pa sa pipila ka mga mipirma ni ini, wala sila masayod kung unsa ang ilang gipirmahan. Samtang ang uban, gisaaran matud pa nga kung mopirma sa form, sigurado na nga mahimong parte sa mga benepisyaryo sa programa sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD nga Assistance to Individuals in Crisis Situation. Nangayo og pasaylo si Meta CEO Mark Zuckerberg sa mga pamilyang miingon nga ang ilang mga anak nahimong biktima sa social media. Lakip si Zuckerberg sa mga executives sa managlahing social media platforms nga gikwestiyon sa mga US senators og halos 4 ka oras. Kasamtangang nagaagi sa Kongreso ang balaod nga nagtumong nga i-account ang mga kumpanya sa social media alang sa mga material nga i-post sa ilang mga platform. Mao kini ang ikawalang higayon nga nakwestiyon si Zuckerberg alang sa mga ginagunita ni ining social media platforms nga Facebook ug Instagram.
operasyon ang usa ka content creator alang sa deaf community. Gihimo niyang instrumento ang social media aron i-share ang content sa kinabuhi sa usa ka deaf. Hinungdan nga naabli ang panguna-una sa mga tawo atol sa ilang kahimtang. Nakaangkon dayon og 500,000 followers og 16 million likes si Erlyn Grace Maniquez o mas nailhan nga si Definitely Beautiful. Matod ni Erlyn, dili limitasyon ang kawadon sa pagdungog sa mga butang nga kayang himuon sa deaf community. Mga kabrigada, padayon gihapon sa pagdawat ang Kabrigada Foundation Incorporated alang adto sa mga kabrigada nato nga nanginahanglan og hinaba. Alang sa cash donation, mamahimo kining ipadala sa Kabrigada Foundation Incorporated Security Bank account number 000378400172. O alang sa in-kind donations, ipadala kini sa Brigada Complex nga nahimutang sa NLSA Road, Barangay San Isidro General, Santos City. O sa mga gusto sab nga mamahimong Brigada Volunteer, pwedeng mudungop dinhi sa estasyon o magpalista. Naglangkob sa Ronda Brigada karong adlawng Sabado. Mga istoryang 24 oras nga gitutukan sa news team sa Brigada News TV. Kinatibuk ang pagserbisyo hatod alang sa publiko. Walay sagol baka, tanan alang sa kamatuoran. Ako si Brigada CJ Siring, in the heart of changing lives. Ug kini ang Ronda Brigada.